sa diwa ng pananampalataya, pagkakaisa, pamilya at malasakit. Simple ngunit makabuluhang ipinagdiwang ng 7th Infantry Kaugnay Division ang banal na diwa ng Kapaskuhan ngayong taon. Para sa detalye, narito si Mitch Lumasak. Simple ngunit napakahalagang ipinagdiwang ng 7th Infantry Kaugnay Division ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pagdaraos ng isang payak ngunit makabuluhang kaugnay Noche Buena noong bisperas ng Pasko. Isang pagdiriwang na nagpapatibay sa pananampalataya, pagkakaisa, at malasakit na bumubuklod sa pamilyang kaugnay. Pinangunahan ni Major General Joseph Norwin D. Pasamonte, Philippine Army Commander ng 7ID, ang pagdalo sa banal na misa na ginanap sa St. Joseph's the Worker Chapel at dinaluhan ito ng mga Catholic personnel at dependents ng dibisyon at mga tauhan mula sa iba't ibang unit ng Philippine Army sa loob ng Fort Magsaysay. By the 4th century, Christians selected December 25 to celebrate the birth of Christ. One major reason was to Christianize existing pagan festivals. Nagsilbi ang misa bilang sandali ng taimtim na pagninilay at pasasalamat. Isang paalala na ang pananampalataya, pag-asa, at tapat na paglilingkod ang matibay na saligan ng pagiging kawal at lingkod bayan. Matapos ang misa, pinangunahan ni Major General Pasamonte ang isang simple ngunit makabuluhang pagsasalo-salo sa Noche Buena na ginanap sa bulwagang Teniente Bandong, Kaugnay Officers Clubhouse. Sa gitna ng payak na handaan, pinagtibay ang diwa ng pagkakapatiran, malasakit, at pagkakaisa sa hanay ng mga kawal ng 7ID at kanilang mga pamilya. Isang patunay na ang lakas ng hukbo nagmumula sa matatag na ugnayan sa loob ng organisasyon at tahanan. Sana may matutunan tayo dun sa sineselebrate natin ngayong season na ito. In this Yuletide season, may this be more meaningful, lalo na kung kasama natin yung ating mga kapamilya, yung ating mga kamag-anak, yung ating mga katrabaho, tayong mga magkakasama, isang pamilya. Sa ating lahat, may this be a very meaningful Christmas or Yuletide season, and may we always live up to the spirit of giving, peace, and hope. Malasakit tayo para sa ating mga kapwa, para makita naman nila, mabigyan natin sila ng pag-asa, mabigyan natin sila ng kapayapaan, at para sa ganon, at least, yung nadarama natin, ma-share din natin sa kanila. Lalo doon sa ating mga kasama na mas nangangailangan. Sa ating lahat, muli, isang mapagpalang Pasko at nawa maging makahulugan ang ating celebration this year. Merry Christmas and God bless us all. Ang selebrasyon ay malinaw na sumasalamin sa pamilya at malasakit. Command philosophy ng 7th Infantry Division na inuuna ang espiritual at emosyonal na kapakanan ng bawat kasapi bilang mahalagang bahagi ng kahandaan at profesionalismo ng unit. Sa paggunita ng kapanganakan ni Kristo, muling pinagtibay ng 7ID ang kanilang paninindigan sa tunay na diwa ng Pasko. Pagkakaisa, pagmamahal, at walang sawang paglilingkod sa bayan. Mula dito sa Kaugnay Division, Fort Magsaysay, ako si Mitch Den Lumasak, ang inyong pamilyang kaugnay. Sa segment ng Anong Kwentong ROTC mo, tampok ang kwento ng sipag, disiplina at pagiging simple ng isang multitasking cadet mula sa Bulacan State University. Tunghayan natin ang kwentong sinaliksik ng ating drill master. Magandang araw, pamilyang kaugnay. Isang kwento ng sipag, disiplina at pagpapakumbaba ang ating tampok sa segment natin ngayon. Mula sa Bulacan State University ROTC Unit. Kilalanin natin ang isang multitasking na kadet na nagsisilbing inspirasyon sa kapwa kabataan. Sa kabila ng mabibigat na responsibilidad sa akademya, pinatunayan ng isang ROTC kadet na ang tunay na kahusayan ay nasusukat hindi lamang sa galing, kundi sa dedikasyon at pagiging simple sa serbisyo.
Narito ang kanyang kwento. I'm Cadet Major Nicole F. Banares, First Class, ang Batalyon S1 ng Bulacan State University ROTC Unit sa Rafael Campus. Pinanganak ako sa San Luis, Pampanga at kasalukuyang nakatira sa Talang, Candaba, Pampanga. I'm the youngest of the 3 children of Mr. Nolito C. Banares and Mrs. Margaret F. Banares. Bilang ina, sa pagpasok ni Nicole sa magiging officer, meron kaming konting kaba. Pero tinanong namin siya kung kaya niya, sabi niya sa amin kaya niya. Kaya, proud kami sa kanya na kinaya niya ang 2 training niya. Kaya, proud na proud kami sa kanya. Ang unang ko lang sa kanya, pagbubuti yung pag-aaral. Para kung ano na gusto niyang sa buhay niya, susuporta namin siya. Kaya yun ang pinili niya na pumasok sa ganyan. Kaya nasa kanya na kahit na napapagod siya pag-aaral, pag-uwi dito may tumutulong sa amin yan para magkaroon ng financial sa kanyang pag-aaral. Kaya ang masasabi ko lang sana, pagbubutin mo lang anak yan. Yun ang gusto mo, sana matapos mo yan. I graduated valedictorian in Paligi Elementary School. I graduated with high honors in Emilio A. Bondok High School. Currently, I'm a third-year college student at Bulacan State University, San Rafael Campus, taking Bachelor of Science in Biology. Ever since, ang pangarap ko talaga is maging isang teacher at nakapagturo sa mga bata. Then, nangyari yung pandemic. Napansin ko at nakita ko na yung kakulangan ng healthcare workers sa bansa. So, naisip ko, why not mag-nursing na lang ako? Then, after ng graduation ng senior high, na pag-entrance exam, ang mga pinagpilian kong course is criminology. Kasi dahil nasabi sa akin na, bagay daw sa akin maging isang police. Pero nung after na entrance exam, ang naipasa kong course is BS Biology. Wala siya sa mga choices ko, pero since align naman siya sa medicine, pinurso ko na din, tinuloy ko na din siya. Tinaisip ko na lang na baka may ibang plan sa akin si God kung bakit pinasan niya ako sa biology. Then, introduce sa amin yun si NSTP, yung mga components niya. Ang nag-got ng attention ko is si ROTC. Wala pa akong idea kung ano yung ROTC, pero sinabi ko na pipilian ko si ROTC. Then nga diniscuss sa amin yung mga ano yung ginagawa pag nag-ROTC ka, ano yung path na pwede mo puntahan pag nag-ROTC ka, at yung pagiging advanced officer. Noong una, wala talaga sa isip ko yung sumali sa pagiging advanced. Kasi nasabi sa amin na military training siya. And nagsabi ako sa parents ko, alala ko na ilang beses nila akong tinanong kung kakayanin ko ba yung training. Sinabi ko, kaya ko naman. Kaya pinayagan nila ako na mag-advance officer. Sa mga inspiration ko kung bakit ginusto kong maging isang officer is yung instructor namin. Na-amaze ako sa the way siya mag-talk, the way siya mag-discuss, at sa the way ng pakikisalamuhan niya sa ibang tao. As in, nakaka-amaze siya at ang galing niya talaga. Ay nasabi sa sarili ko na one day, gusto kong maging katulad niya at makapag-inspire pa ng ibang tao na mag-join sa ROTC or kung hindi man doon, maging katulad niya na makapagturo na din sa iba. Then yun nga, after training, isa sa mga challenges na encounter ko as an officer, since kami yung pioneering officers ng campus namin sa San Rafael, hirap na hirap kami at nangangapa kami sa kung ano yung mga gagawin namin. Dahil wala nga kaming upper class sa campus namin. Nangangapa kami, pero si ma'am naman, yung instructor namin, super supportive sa amin ever since. Siya yung unang tao na naniwala sa amin ng mga kabady ko at nag-inspire sa amin na magtuloy sa pagiging officer. So, naisip ko na baka ito yung
plan ni God sa akin, kaya hindi niya ako ipinasa sa nursing. Kaya namunta ako sa biology at naging isang advanced officer. Kasi naisip ko na siguro parang talaga ako dito. At isa sa mga natutunan ko, aside sa discipline na unang itinuturo sa ROTC is yung time management. Kakayanin ko bang magsabay yung sa ACADS ko and yung sa ROTC na wala akong mapapabayaan kahit isa. Kaya yung time management talagang malaki ang naging tulong sa akin. Kasi kailangan alam mo kung ano yung importante, alam mo kung ano yung unahin mo, kung alam mo dapat kung ano yung priority mo, baka wala kang pabayaan kahit saan, kahit alin doon. Thankful ako na nagtuloy ako sa pagiging advanced officer. Dahil yung pangarap ng batang ako na maging isang teacher, is nagagawa ko siya ngayon. Nakakapagturo na rin ako sa iba kung ano yung mga natutunan ko sa ROTC at naipabahagi sa kanila yung mga knowledge ko na itinuro sa amin ng mga sa training kami. Isa pang natutunan ko sa pagiging isang advanced officer aside sa time management and sa discipline is yung leadership. Simula bata kasi ako mahihain talaga ako. Pero dahil sa ROTC, unti-unti nabibuild yung confidence ko at natutunan ko kung paano maging isang leader at paano maging isang good follower. Reminded ko talaga sa ROTC na makakatulong sa everyday life, especially sa first aid. Sobrang natuwa ako doon dahil makakatulong din ako sa ibang tao. Isa pang naituro sa akin ni ROTC is kung paano magkaroon ng group mindset. Kung paano i-embrace yung mga challenges as opportunities for growth. Hindi para sumuko na lang pag may kinakaharap na mahirap. Akalain mo hindi mo kaya pero kaya mo pala. Kaya kung nakabataan na patuloy nagsusumikap, nag-aaral, tumalaban para sa kanyang pangarap, join ROTC. At hindi mo lang matututunan dito kung paano maging isang leader, good follower. Matutunan mo din kung paano magkaroon ng time management at disiplina sa sarili. Ang mga lessons din dito ay hindi lang pang military. Sigurado man ang mga natutunan mo dito ay makakatulong sa'yo at maging sa ibang tao. Kaya, be one of us. Tunay ngang ang pagiging multitasking ay hindi hadlang sa pagpapakumbaba at disiplina. Sa halip, ito ay nagiging sandigan upang mas mapanday ang karakter at kahandaan sa paglilingkod. Ang kwento ng kadet mula sa Bulacan State University ay patunay na simpleng pamumuhay at masipag na puso. Nahuhubog ang mga leader na handang maglingkod sa bayan. Muli, ako si Sergeant Lester Donato. Kita-kits ulit tayo sa susunod na Biyernes. Dito lang yun sa Anong Kwentong ROTC Mo?